tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay makita sa ating mga gawa. halina, halina sa mundo ng halaga. Bawat bata rito, laging masaya. Maging magalang, maging matapat, pagmamahal sa kapwa, ibigay ng sapat. Isa pa! Maging magalang, maging matapat, Values Education pagmamahal 8. sa kapwa, Positibong pananaw, ibigay ng gabay ang sapat. pamilya. Sa paglalaro, May kalarong kalaro, huwag makikipag-away. huwag maging lilo. Learning competency. Nakapagsasanay sa pagiging matatag sa pamamagitan ng mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga positibong pananaw gabay ang pamilya. Pamilya. Ang modelo ng ating pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Optimismo. Ito ay ang pagtingin o tendensiyang makita ang maganda o mabuti sa anumang pangyayari at asamin ang higit na kasiyasiyang resulta. Pesimismo. Ito ay mga negatibong pag-iisip na nangyayari kapag kadalasang nasa isipan ng isang individual ay hindi niya kaya ang isang gawain. Pananaw. Ito ay tumutukoy sa paningin o pagkaunawa ng isang tao tungkol sa isang paksa. Katatagan. Ito ay ang kakayahan ng isang tao o sistema na mapanatili ang mga pangunahing function sa harap ng mga stress sa pamamagitan ng paglaban at pagkatapos ay pagbawi mula sa o pag-aangkop sa pagbabago. Epekto ng positibong pananaw sa kalusugang pangkaisipan at pangkatawan. Gawin natin, kaya ko versus hindi ko kaya. Hatiin ang klase sa maliit na pangkat. Bigyan ang bawat pangkat ng isang senaryo. Panig A, optimista. Maglilista ng mga solusyon at kaisipang nagpapakita na kayang lampasan ang bawat sitwasyon. Panig B, maglilista ng mga pangamba, katwiran at dahilan kung bakit hindi ito kayang mapagtagumpayan. Bibigyan ang bawat pangkat ng 3 hanggang 5 minutes upang isulat ang kanilang mga sagot. Suriin natin, anong naging pakiramdam o reaksyon ng panig B habang hinaharap ang mahirap na senaryo? Ano naman ang naging kaibhan ng reaksyon ng panig A? Sa totoong buhay, kapag nakaharap ka sa isang higanteng problema katulad ng mga senaryo sa gawain, alin sa dalawang panig na ito ang mas madalas mong nararamdaman o isipin? Bakit? Pag-aralan natin. Napansin mo ba ang iyong sarili kapag may binibigay na mahirap na proyekto sa paaralan? Sinasabi mo ba na kaya ko ito basta magsusumikap ako? O baka naman ang unang pumapasok sa isip mo ay, hala, ang hirap naman ito, hindi ko ito kaya. Alam mo ba na ang paraan ng iyong pag-iisip ay may malaking epekto sa iyong tagumpay at maging sa iyong kalusugan? Yan ang ating hihimayin ngayon sa ating paksawan, epekto ng positibong pananaw sa kalusugang pangkaisipan at pangkatawan. Ano nga ba ang pananaw? Ano nga ba ang pananaw? Ito ay tumutukoy sa paningin o pagkaunawa ng isang tao tungkol sa isang bagay o paksa. May dalawang uri ito. Positibo at negatibo.
Sa positibong pananaw o optimismo, laging nasa isip ng tao na kaya niyang gawin ang isang bagay. Walang mahirap kung gugustuhin dahil ang bunga nito ay tagumpay. Ang taong may ganitong pananaw ay tinatawag na optimista. Sa kabilang dako, ang negatibong pananaw o pesimismo ay nangyayari kapag kadalasang nasa isip ng tao na hindi niya kaya, walang interes o sadyang ayaw kumilos. May tendensiya siyang ituon ng pansin sa puwang masama at hindi kanais-nais na resulta. Ang taong may ganitong pananaw ay tinatawag namang pesimista. Narinig nyo na ba ang kwento ni na David at Goliath? Si Goliath ay isang napakalaking higante na kinatatakutan ng lahat. Samantalang si David ay isang batang pastol lamang. Kung isang pesimista si David, baka tumakbo na siya pabalik sa kanyang mga tupa. Ngunit ipinakita ni David ang isang natatanging positibong pananaw at katatagan. Dahil sa kanyang tiwala sa sarili at sa Diyos, nagtagumpay siyang talunin ng higante gamit lamang ang isang maliit na bato. Alam nyo ba, hindi lang basta o magandang ugali ang pagiging optimistiko? Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang mga taong may positibong pananaw ay nakararanas ng mga sumusunod. May mahabang buhay, mababang nararamdamang depresyon, mababang level ng stress, malakas ang resistensya sa ubo at sipon, may magandang pangangatawan, mababa ang panganib ng sakit sa puso, at higit sa lahat, may kakayahang labanan o harapin ang anumang pagsubok na dumating. Sa makatwid, ang pagiging optimistiko ay nagbibigay daan sa mas masaya at mas malusog na pamumuhay dahil nakatutulong ito sa pagpapalakas ng ating immune system. Ikaw bilang kabataan ay may malaking potensyal na maging tagapagtaguyod ng mga pagbabagong makatutulong sa pag-angat ng ating bansa. Patuloy kang magsumikap na matuto at kumilos ng tama. Ngunit kalakip nito ay ang pangangalaga sa iyong sarili. Ang iyong mga positibong pananaw ang magpapalakas sa iyo upang mapanatili ang pag-asa na may mabuting magaganap sa hinaharap. Kaya naman, stay positive kabataan. Ilapat natin ang aralin. Sa isang malinis na papel, guguhit ang mga mag-aaral ng isang kalasag na nahati sa 3 bahagi. Una, isulat ang kasalukuyang pinakamalaking hamon o pagsubok sa pag-aaral o personal na buhay. Ikalawa, maglista ng 2 positibong kaisipan o kataga na gagamitin laban sa pagsubok na ito. Ikatlo, isulat ang inaasahang magandang epekto nito sa iyong katawan at isipan. Tayahin natin ang ating sarili. Basahin at unawain ang bawat pahayag. Sagutin ng O kung ito ay nagpapakita ng optimismo at P naman kung pesimismo. Una, masyadong mahirap ang gawain ito. Alam kong hindi ko rin naman maitatama ang aking pagkakamali, kaya wag na lang. Kalawa, bigo man ako ngayon sa patimpalak, gagamitin ko itong pagkakataon upang mag-ensayo pa para sa susunod na pagkakataon. Katlo, tumingin sa isang mabigat na problema bilang isang paraan upang maging mas matatag ang sarili. Kaapat, kawalan ng interes na kumilos o mag-isip ng solusyon dahil naniniwalang masama ang magiging resulta.
ikalima. Ang paniniwala ng bawat pagsisikap ay may kalakip na magandang bukas at tagumpay.